Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga. Tayo karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Joel Laksamana, Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Good morning. Morning. July Good morning. 18. Good morning sa inyo. Ano, magre-resign ba? Hindi magre-resign. Hindi raw magre-resign. Hindi. Ang mga COMELEC officials. Dapat lang. Nagpa-press conference po si COMELEC Chair. Ano to? Si George Garcia. Hindi, anong kalokohan yan? Anong resign? Kasi hinahamon sila mag-resign. Ba't naman sila magpapadala doon? In the first place, unverified yung mga banat. Hindi nga, pare, inuupakan sila ngayon sa social media. Oh. Sobra. Grabe. Ang lakas ng Campaign. Ang lakas Ang ng lakas campaign. ng campaign. Despite the fact na walang basis. Magre-resign at saka suspect. Hindi, mag-resign. Leave of absence daw or resign. If you do that, that's admission of guilt na meron kayong ginagawa. Sa kaya nga. Bakit kayo papayag? Para daw malinis sa investigasyon. Anong investigan? Unverified nga yung mga binabagay. Wala namang ano. Unverified na information yung ano. Unverified, lumabas na sa social media. Nakita lang ninyo, may nagpadala sa inyo ng email na wala namang ibig sabihin. Ngayon, gusto nyo na yung Hindi kumalat na sa social yung media. inakusahan ninyo ay siya mag-prove. Baliktad yata. Hindi, ang tawag Kasi is natin dito, presumption of innocence eh. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Attack na muna. Attack. Deflect. Sabi po defend. ni George Garcia, yan daw resign call, mga troll. Parang sa atin, ito daming trollo. Okay yun, nakakataas na engagement. Sabagay. Sige, tuloy nyo lang. You just wanted, Yun daw mga nagsasabi na yun, hindi naman tunay na pangalan nila yung binabanggit. Sino nag-hire ng troll? Smartmatic? Alam nga naman si Egay Erice. O si Congressman Marcoleta. Sino ba involved dito? Miro Systems po at Magkalaban. Smartmatic. Magkalaban Yan ang yan. magkalaban. Ang pinag-aawayan nila is a contract worth 18 billion pesos. Kaya For now, for now yan. For now. Kasi dati, 5 elections ago, Smartmatic na lahat yan eh. The billion din yun. sayang din yung 18 billion. Kaya nga, So sinasabi po ni George Garcia, yung mga hindi naman nila sinagamit ang pangalan nila, kaninong pakuluyan? So sabi niya, bakit kami magre-resign? Ano sila? Hilo? tama. Tama. Ano sila? Hilo? Tama si... hilo nga sila eh. Hindi po hilo yan, mga yan. Kumikita po. Nakafocus po yan, Chairman. Maintindihan nyo naman. Intindihin nyo rin. Naghahanap buhay ho itong mga ito. So, masyado raw maingay. Yeah. Ay, siyempre, pag hindi sila maingay, di wala. Pero maganda mga report yung mga claim daw nitong si Congressman Marcoleta at si yung dating Congressman Edgar Erice, unverified claims. Yeah, na merong bank accounts. Yun. Ang Land Bank, ang Metro Bank, ang BPI, ang Union Bank nag-issue na po ng statement Nawala. at certification Nawala. na walang bank account si Garcia dyan sa Yan sa kanilang kanilang, bangko. Bangko. Yan. So, saan kaya mapupunta to, pare? Ang ano po dito, ang target dito, yung Supreme Court decision. Kaya lumalabas siya mga ganyan para magkaroon ng kumbaga public swell. Kasi meron Reklamo or para pag ang Supreme Court kumbaga also pressure na rin sa Supreme Court. Dalawang Dati ng style yan. dalawa kasi yung nasa Supreme Court ngayon eh. Una, yung tungkol dun sa clarificatory. Ayun. Ano yun? Ano yun? Kinaklarify. Anong ibig sabihin po ninyo, sirs, na grave abuse of discretion
of authority yung COMELEC nung Dinisqualify disqualify ang, nila yung Smartmatic. Smartmatic. But at the same time, you're saying na okay yung pagkapanalo Tuloy ng yung Miro. What does that mean? Yan. Clarificatory. Tapos, tumiro na si Egay, former Congressman Egay Erice. Ano pa kawalan yan? Oo. Baliwalain Baliwalain yung yung award Miro na sa yan. Miro. Kontrata na Ayan. Yan. Yan ang nandiyan ngayon sa Supreme Court. Hanggat hindi nare-resolve to, kakabaka ba tayo sa 2025 elections? Ang sinabi naman ni Sayang Chairman, naman, leading na si Erwin Tulfo sa... Sayang yun. sabi naman ni Chairman, baka- whatever happens, even if we are going to do it manually, Tutuloy natin tutuloy natin yan. That is provided for under the law. Bakit meron ba siyang designated survivor? Wala. Bakit wala? Wala. Wala. If you cannot understand, I will not explain to you. Hindi ko na na-explain sa'yo. You don't need any explanation. Pambira kayo, hindi nyo naiintindihan. Yung kanyang ano na yun, it's an attempt to lighten up this already very tense political. It's Kung not hindi nyo the- naintindihan yun, tama siya, pasensya kayo. Sensya kayo. It's not a joke. Ngayon, siyempre yung mga kritiko, sabi, Oh, ayos. you are making light of May these things. making fun? Making fun? What? Hindi, lahat naman ang sabihin niya, uupakan eh. So wala tayong magagawa. And yan ngayon, that's the, that's the Pero sa COMELEC lang mabalik ako, hindi ba pwedeng gawin nila Manong George na mag-ano sila, yung timeline, nung kung paano nila ginawa yung bidding, everything, the process, para maliwanag. Yes. Hindi, sabi ng COMELEC, kung meron kayo angal, mag-file kayo ng kaso. Hindi yung puro Media. Oh. chismis. Tapos you stand by your story. Yung storya mo, chismis. And then you stand by your story. Hindi naman story yung chismis eh. Chismis nga eh. Okay? Parang yung mga nag-walk out na general daw. Hindi pala general, coronel. Ganon. Nag-walk out sa command conference. Oh. Hindi pala general. Coronel. Ang una Sabi ko, umalis ka na kasi ka. Oo, ang Pare, may mali kayo, Sir Joel, coronel ang nag-walk out. Hindi lalo na, court martial yung hayop na yun. Pare, sabi ko, lalo na. Isipin mo Hindi yun. pa lang nag-isip Yung mga ganyang fake news at lahat, anak ng weteng. Hindi nga. Itong campaign, let's call it a campaign. It is a campaign. Against COMELEC. Ang target niyan Supreme Court. Pero ang tinatawaan po yung ating election process. Yan ang mabigat. Nawawalan ng credibility. Yan ang nagpapabigat dyan. Paano natin masosolve yan? Ang sabi ng COMELEC, tanging solution dyan, mag-file kayo ng case. Oh. Para doon natin sa court pag-usapan, hindi sa media. Legal. Oh. Kasi sa media po, ang naapektuhan yung ating proseso. Election, credibility ng Mabuti na matatag si ng chairman. Hindi, tuloy-tuloy ito. Whatever happens. Tuloy ito. We are going to work it. Unless the Supreme Court will say, ito, So, Pwede. sa inihintay na lang ngayon yung decision ng Supreme Court. Supreme Court. Baka hindi dumating yan. Hindi naman nag-TRO eh. So, Daming kaso dyan. Ilang pun taon na. Nandiyan pa sa Supreme Court. kung ako si paring Egay, si Kong, you brace yourself if you want to run for another term, okay lang. You run na lang. Kasi asahan mo yung Supreme Court, babaliwalain yung, wala na yun. Wala na yun. Wala na eh. It's too late in the day. Di ba? Yung nga sinasabi nung isang the problem with the left is they were left behind. Yeah. Hindi, tsaka wala na rin natira dun sa... Hindi na relevant. Sa opposition, wala na rin natira eh. The problem with Wala na, isa pa yun, nanahimik. Ang opposition is decimated. So, yung mga gustong tumakbo, halimbawa sa 2025, nakikipag-alliance. saan kayo sasakay? Oo. So, meron mga ngayong gustong tumakbo senador, Nakikisakay. nanliligaw sa administrasyon. Nakikisakay. Angkas ba tawag doon? Oo, angkas. So, nakikisakay. Oo. Hindi, paano yung mga libo-libong LGUs? Yan. Ang tawag, Wala. They're left, wala. ang sabi sa... In the darkness. Wala silang Parang the problem is, the train has left the station. patay. Yan. Wala na. Wala na kayong train eh. Hindi, limited lang ang pwedeng ikarga. may panahon pa, 2025 pa yan. Hindi ba pa? Mag-organize na? Oo. Less than a year, pare. Bagay. For a national Kailangan campaign. yan, from grassroots. Ewan ko. Ewan ko, sa
tagal-tagal ko nang nagko-cover, halos 50 years na. Hindi ko maisip kung paano ka mag-organize national in less than a year. Tapos magpapile kayo October na. Ayun. In other words, you have to be prepared. Kasi ang unang concern dyan, pera, pare. Meron bang tataya sa inyo? Unless you want Yung mga dating member nyo, kumita na, ayaw na. unless you want to be part of that grouping, that is special group Special. of Parang halo-halo. parang special na halo-halo. Nakalagay doon also run. I also run. Hindi, for the funds of it. Yan, Yun. yan. Para sa Manila, Yan. pagkatapos kumita, binayaran naman daw yung tax, ibinulsa yung natira Yeah. sa campaign funds. Yeah. Yan. Business tumakbo. Mm-hmm. Di ba? Pero ito po, banggitin ko lang to, pwede. Please. Yung Supreme Court, inayunan yung Court of Tax Appeals na ang Philippine Airlines, ang ating flag carrier, meron daw refundable na tax 256, ang laki. 258. Okay. 258. 258 million. I-refund daw po ng gobyerno, especially BIR at saka BOC. Nagkamali ang saka BOC. Nagbayad po ng kumbaga sobra yung binayad na almost 260 million. Okay. Malaki limang bagay In yun. terms of taxes and duties. Ngayon po, crossroads ang ating mga airlines Etong Cebu Pacific, dalawa yung flag carrier natin. No? Cebu Pacific at saka Philippine Airlines. Yung Cebu Pacific, ang laki ng debt restructuring na kailangan gawin. Ang PAL nauna na yung kanilang debt restructuring. Natapos na nila yun. Pero unti-unti po, up and down ang kanilang profit picture. Ang mahirap dyan kapag nalaglag itong ating mga local airlines. Pasok ang mga... Sasamantalahin po ng mga foreign airlines airline. dyan. Liparan ang mga sigurado. Open skies na talaga. So, tataasan po masahe. Kasi nakita na natin yan. Nung panahon ni ERAP, naalala nyo, nagsara ang PAL dahil sa labor problem. Yung pamasahe, Singapore-Manila, at Singapore Airlines na lang ang nagsiserve dahil wala yung PAL. Triple. But before... Yun nangyari sa totoong buhay yun. Talagang nangyari yun. Real fact. Even before that, nung there was effort na open skies, etc., ang ginawa ng mga airline na yan, talagang nag-price... Nag-dive muna sila. Tapos Predatory pricing. ang predatory tawag. pricing. Tapos, yan na. Nagkaroon ng labor strike. Tinira. Tapos tumaas. Kaya yung mga nagsasabi open skies, skies. Mga yan. Sige, open skies. Saan kayo magla-landing? Saan? Limited yung... pero ito nga, itong decision ng Supreme Court. Ang problema natin rito kasi, ang sinasabi ng mga itong dalawang airlines na to, hindi naman kami humingi ng subsidy kamukha nung ibinigay ng US sa mga American Airlines. European Airlines, ganun Ganon din ang European, lalo na Middle East. Lalo na, malakas. Super subsidy yan. Huwag nyo na lang kaming upakan. Huwag nyo lang kami pahirapan. Huwag nyo na lang kaming pahirapan. Kaya na namin to. Lalaban kami. Pero kung ganyan, merong overburdened by taxes. Meron pa palang siningil ng for imported fuel, 200. Meron pa isang kaso yan yung panahon ni Dominguez. No. Si Dominguez. Dating finance secretary. Procopio kasi, hindi. Si Procopio. Procopio. Hindi, bago siya nag-government, agriculture secretary, panahon noon, after naging agriculture secretary siya kay Cory, kay Ramos, naging PAL president siya. Okay. PAL was still owned by the government then. Ang posisyon niya, wala kailangan landing fee ang Philippine Airlines. Kasi home base niya ang Manila. Saan pa siya maglaland? Flag carrier nga ito. Saan pa siya maglaland, di ba? Sa Manila lang. Hindi, sabi ng DOTC pa noon.
Hindi, bayad din kayo. Just like any other Other airline, bayad kayo. So, kinokontest ng PAL yun. Nung finance secretary na tong si Procopio, Magbayad kayo. sabi ni Duterte, bayaran niyo yung ilang billion yun, pare. 3 billion something ata. O, basta malaki. Hindi ko na matanda kung 3 billion or 10 billion. Bayaran niya, sabi ni Duterte. Hindi kumibo si Procopio. What happened to your principle? Nung PAL president ka, Ayaw mong position ganun. mo, ang PAL dapat hindi magbayad ng landing. He saw the light. Ayun. Tama pala ang DOTC. And it's a big man to accept your mistakes, your foibles. Pero believe ako sa PAL, binayaran. Binayaran. At hindi na umangat. Pero kung ako yun, bakit noon? Sabi mo, Dapat walang yaka. Ikaw. hindi ka kumibo noon no nasa PAL ka eh. Yan ang position mo. Eh. Suggestion ko sa PAL, sumama ka dun sa Makati Business club. Business Club. Hindi sila welcome doon, pare. Hindi nga. Para- hindi nila para you get- hindi nila kabagang yun pare. Anong tingin mo dyan? Tisoy? Tisoy yung mga yan eh. So that you can get the ear of Procopio. Ayan. So, He will only hear voices from that area. Ayan. Galing doon. Galing doon. Nauulunigan mo pag galing doon. Pag dito galing sa kasi, iba, hindi. tengang kawali siya pag daling dito. Sa kabila. May itong caller, itong kaibigan ko to nag-text won't open skies mean more efficient service? No. No. Well, Okay. Kasi daw, na-delay daw sila Cebu Pacific 3 hours nung isang araw mula Davao to ano. yan po may kinalaman sa airport facility. Yan mga delay na yan. Normally, hindi kasalanan ng airline yan. Yan delay po kasi very limited ang events na pwede mangyari sa NAIA. Why? Iisa lang ang runway. Okay? So, pinaghahati-hatian nyo yung very limited slot. Hindi kayo pwede lumipad galing sa labas ng Metro Manila hanggat hindi bukas yung slot nyo rito. Hindi kayo paaalisin doon. Yan po yung usual cause ng delay. Okay. More often than not, hindi po fault ng airline. It's the limited capacity of our airport. Yan. So, masosolve ba yan if you allow more airlines to fly? Hindi ba lalong gugulo? Kasi napakadaming flight at limited yung airport capacity nyo. Di ba? Pag nagbukas yung Bulacan at pwede ng ilang events, 200 events and everything, yan. Baka pwede. Kaysa mga domestic, open airlines. Oo. Baka pwede. Sa ngayon, hindi eh. Yan yung main argument, maski noong panahon ni FBR, gusto na nila mag-open skies noon eh. Kasi naglalabi po noon ang mga American Airlines. Oo. Ang gusto nila open skies. Why? Naglalaway sila dun sa OFW market. Even at that time, ang estimate nila 10 million Filipinos overseas. At taon-taon po, umuwi yung mga yan. Eh di napakalaking market noon. Eh hindi mo masakyan yung market na yon kasi wala kang direct flight papunta Manila. So gusto nila open skies para makuha nila yon. Biro mo yung 10 million na additional market mo. Di ba? Piyesta ka. Piyesta ka kung makuha mo yan. Okay? Sa ngayon ho, alimbawa, United Airlines, pinayagan naman natin lumipad Manila, diretso. San Francisco. LA. San Francisco. LA, diretso. Di ba? Pwede naman silang kumuha. Ba't gusto nilang open skies? Pwede naman kayong kumuha. Kasi po, ang iniiwasan nila doon, yung reciprocity. Pag binigyan mo ng landing rights, ang airline na, foreign airline, United Airlines, halimbawa, may kapalit yun na landing rights na Philippine carrier doon sa Amerika. Okay. Eh kung open skies, hindi mo na kailangan ng reciprocity. Open skies. Oo, open skies. Kahit sino pwedeng lumipad dyan eh. Magbibigay pa ba ako ng landing rights sa Philippine Airlines o Wala sa na. Cebu Pacific? Di na. Pwede nang pumunta dito yung mga Southwest, kung ano-ano. So yung open skies na yun po, campaign nyo ng American airline companies noong 1990s. So na pinatulan naman ng mga bayarin na mga think tank dito sa atin. Yung think tank for hires.
Hindi naman. Or for hires. mouths for hire. Hindi mga ano naman yun, mga nag-aral. Para si Ray Powell. Nag-aaral. Nag-aaral yun, pare. Talagang matibay ang kanilang pag-iisip tungkol dyan sa pangangailangan ng open school. Hindi, noon pa, ang official ng DOT, sinusulatan ang mga hotel. Sinabi, support open skies. Or else you will not get anything from the Department of May Tourism. pressure, ha? Pucha. Nakakuha ako nung ganong... Oo. Ibig sabihin, ang tindi ng lobby ng mga American Airline Airlines, companies for the open skies. Walang pinag-ibayan dun sa pagpapatay dun sa mga educational plans. Yung mga ganon. Dalawang lobby yun dati. Pre-need. Oo, Pre-need. Pre-need plans. Open skies, pre-need. Oo. Kasi itong mga pre-need natin na local, Umaangat. Tinatalo Nawawala. mga insurance. nawawala yung mga insurance. Oo. Kaya yung open skies, kakagit Ganun din. Oo. ano nga eh. At hindi lang doon ang kanilang, pati nga yung BIR, pati Bureau of Customs, naglalabi sila na pahirapan yung local airline. I-tax ng gusto, lahat. Natatandaan ko pa yan ng study nun, Agile eh. Agile study. Nag-opisina yan doon sa DTI. Yan. Na ang secretary noon, si Mar Rojas. Yan. Mr. Palengke. Hindi Mr. Rice. Hindi. Mr. ano siya noon, Open Skies. DTI, Noon siya ang DTI. Mr. Open Skies at saka Mr. di ba call center, sabi niya? Iba pa yun. Iba pa yun. Iba pa yun. Dalawang beses nag-DTI si Mark. Okay. Kasi noon, tax exempt dapat yung fuel ng PAL. All of a sudden, sabi ng BIR, hindi na kayo tax exempt. Dahil sa lobby yun. Sa lobby. Pinipilayan sila. You have to pay. Bakit ang foreign airlines nagbabayad ng tax? Kayo hindi. Ang PAL hindi. National carrier ho kami. Oo nga. Sa ibang bansa, sinasubsidize pa yan eh. I'm sorry. That does not apply to fuel. Ngayon, pinaburan ng Supreme Court. Oy, balik niyo yung binayad. Binayad dyan sa inyo. Sinabi niyo hindi. Panahon ni ano yun? 20, early 20s, early Kay DTI, 2000. kay, Ang tindi ng labi Ano nun. ni Mar. Gloria. kay Agile eh. si Mar, ano. Study. Well, then again, si Secretary Rojas at that time, his favorite dictum is, we are not here to make you rich. Ayan. Yan. Ganun. Bakit mo naman why put them at a disadvantage yun ang- versus their Ayun foreign na nga. So competitors? you will not be rich. Yung mga foreign competitors nyo, ang dami na subsidy kinukuha doon sa kanila. Yan din yung yan din yung banatan tungkol sa agricultural subsidy. Okay. Yeah. Oo. Hindi, sa Pilipinas wala dapat yan. Wala Samantala ito mga developed countries, ayaw pa mga subsidy. At import tayo ng import ng chicken. Yeah. Asan ang chicken? Yan, nawawala. Nawawala. Ang laki ng 190 na ngayon. Yun naman baboy, 250 ng kilo ng manok, pare. Ha? 250. Tumas bigla kahapon sinasabi sa akin 190. Ay, nako, sobrang 250 na po. 250 na. Galing sa 150 yan, ha? Nako. Patayan tinola. Kaya tinola natin dito. Tama-tama, makulimlim, umuulan, tinola. Sarap ng tinola. Buto-buto. Yan. Dapat yan, manok ang pinakabura source of protein natin. Oo. Okay, 9:31 ng umaga, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Carambola, carambola. Tuwing umaga. Balik tayo, Karambola, sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama pa rin natin Joel Laksamana, Jonathan De La Cruz, ako si Conrad Banal. Good morning. Good morning. Sa inyong lahat. Padre, may babatiin lang ako, kaibigan natin, taga-subaybay sa Legazpi City, pare, dyan sa Bicol. Ano sila, marami dyan. Albay. Si Ben Custodio. Ayan, pero may comment din siya, bro, dahil sa pinag-uusapan daw natin.
Wala daw magagawa ang PNP kung gusto ng politiko o ng mayor maglagay ng pogo sa munisipyo. At talaga? Sa kanila daw, ganun siguro sa Legazpi. Siguro, pare. siyempre. Nako. Hindi naman PNP nagbibigay ng permit. Hindi naman, LGU yan. May katwiran siya. May katwiran si Ben. It's up to the Tama ka. LGU. Ang enforcement lang po ng batas, nandun sa police. Niwala ka Halimbawa, pa ron kung kailangan closure na. Sa taga-subaybay natin, sabi, pag gusto ni Mayor. Mayor ang pogo, walang magagawa Walang daw ang pulis. ang pulis. Hindi yung permit, yung business permit, galing sa mayor. Mayor yun. Mayor. Hindi, pag i-insist ng polis at sasabihin, meron akong ganitong na itong ginagawa yan, illegal, etc. and everything, they can ano. They can, oo. Next, Basta upright yung ano. Oh, they can call also higher authorities. Oo. next month daw po, bababa na ang presyo ng manok. Uy. Yan ang sabi ng United Broiler Raisers Association. Next week daw madaling magtitinola. magpalaki ng manok. Oo. Ilan days lang yan. Oo, mabilis. 45. Ang problema daw nila sobrang taas ng inputs, feed. Kasi nasa 250 na ngayon per kilo. Galing yan sa 150. Pero sabihin mo na, tumaas ang feed, hindi naman dapat 250. 100 ang taas. Okay? Last month, between 160 and 220 ang presyo. Depende. Actually, yan yung dapat na tinitignan ng Department of Agriculture, yung inputs. Palaging ganun yan. Rice, pagdating sa seedlings at saka fertilizer, pagdating dito naman sa mga poultry, yung feeds, etc. Yung ganun. There has to be a way na ano yun eh. Kasi mabigat na nga yung logistics eh. Ito pa, yung mga inputs na iba. So, hindi daw po tumaas lang ng bahagya ang farm gate price. Kasi sinasabi ngayon ng Department of Agriculture, nagsamantala din naman yung mga traders kung bakit ganyan kalaki. Bahagya lang naman ang tinaas sa farm gate price. So, yun ang problema natin kapag merong kulang. Di ba? Kasi hindi kaya nilang gawin yun, mag-dictate kasi there is shortage. Meron kakulangan dun sa yung total production cycle. Kasama na dyan yung logistics, lahat, etc. Kung may kulang, talagang magkakaroon ng puwang. Yung mga yan. Meron silang opening para kumita po. Jack up talaga nila yung price na yan. Yan ang problema. Business nga sila eh. So naghahanap sila talaga ng mga puwang na pwede nilang pasukan para di sa power. Ito na naman, yellow alert na naman daw, sabi ng NGCP. Why? Akala ko bang bumaba na ang gamit ng kuryente ngayon dahil di na summer. Oo. Kasi ang paliwanag ng pinakamamahal ni paring Joel na Department of Energy at saka Energy Regulatory Capture, Secretary Lutilla. mataas daw ang demand dahil mainit. Saka di malanta. ngayon hindi na. Ngayon di na. Bakit? May problema ng power plant. Nag-yellow alert sila. Pansamantala. Isang malaking power plant, San Gabriel, at saka dalawang San Gabriel. maliit. Nag-trip daw po yung natural gas dyan sa Batangas. 400 megawatts ang capacity niyan. Ayan. Bakit nagtitrip? Baka may tinira, pare. Baka may... Hindi nyo kasi binigyan ng instructions. Kasi galing sa inyo daw yung instructions eh. May guidance daw kayo. Kaya ba ninyo sabihan sa engineer yun? Talaga mag-trip yun. Ngayon, alam mo ba meron mga iba nagsasabi? Ano daw? Hindi naman daw problema yung walang Power. walang planta. Anong problema? Kulang na planta. Anong problema? Ang problema natin, itong mga ito ay nahihirati sa coal and natural gas. Ganon. Dapat sa renewable na. Ayan. Hindi pa sigurado ang renewable. Hindi ka maasahan eh. Tsaka ang mahal. Wala nga yun. So, ang advice po ng paborito ni Paring Joel na Department of Energy dahil dito sa kulang na naman nga ang kuryente, sila daw po is closely coordinating with the Narinig ko na naman. Ayos.
Ba't naman ayaw? coordinating. Ikaw naman, pare. Closely importante. coordinating. Paano kung hindi mag-coordinate? Lalo pa may malaking problema yun. mahirap. Pero masigit po sa lahat, ang sabi ng DOE, tayo daw mga consumers, dapat magtipid. Pid. Yan, tama. Judicious use of electricity para daw po ma-manage yung overall demand. Akala ko pa bumaba na yan dahil di na nga mainit eh. Okay. Hanggang ngayon pala, yan ang problema natin, mataas ang demand. Kasi tumataas ng manufacturing natin. Oh, yun. That has to be good, Yeah. right? Although bagsak daw manufacturing natin. Pero Hindi pwede it has to hanapan ng be ganun good. Hindi ko sinabing it is currently good. Ayun naman. Oh. Hindi nga yung demand nga bumaba, hindi kasing bilis ng inaasahan. Dapat kasi ang demand ngayon natin ng electricity sobrang taas na. Oo. Pero dahil may slowdown sa manufacturing, hindi umakyat ng ganong kalaki akyat. Okay. And yet, hindi pa rin Despite tayo nagtatayo ng bagong planta. Despite that, nagyayelo. Nag-yellow alert pa. Kasi nga, wala Kasalanan niyo yan. Ayaw niyo magtipid eh. Ayan. Yan ang Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Dapat magtipid kayo. Hindi pa nyo nararamdaman na tumas na ng... Nag-closely coordinating na nga sila eh. Hindi pa ba kayo makisama kayo? Ang ating Department of Energy is closely coordinating with the power plants at tapos kayo gamit ng kuryente. Pag- Wala kayong konsensya. Pag hindi pa kayo nagtipid, tataasan pa namin bigla yung mga nyo. Yung mga pagbayad ninyo dyan. Singil sa inyo. I-accelerate namin yung pangatlong tranche. Papayagan na namin sila magtaas bigla. Ganon. Pag hindi kayo nagtipid. Kailangan magtipid kayo. Tama nyo, sipin nyo, closely coordinating na ang Department Hirap na nga ang department. Hirap na hirap sila to closely coordinate Tapos ganyan with pa kayo. tapos gamit kayo ng gamit ng kuryente. Bagong planta, hindi ba nababanggit? O, Wala yun. wala talaga. Out of New the- infrastructure. It's not on the table. It's not on the It's off yan. Uy, alam mo nakakatakot yung why? Kasi meron akong nabasa na na all forecasts, growth forecast talaga para sa Pilipinas indicate na ang high points are this year and next year sa economic expansion. Okay. But after next year, our growth is expected to drop kasi yung economic surge will hit a impenetrable ceiling. The sheer lack of infrastructure natin. Ayan. Okay. Binabahan na It's not ng happening. ADB ang ating growth forecast. Oo. It's not happening eh. Although meron tayong ng kaibigan at si Tony Lopez marami ng infrastructure nangyayari in the trillions. Kulang pa rin. Kulang pa rin. Yeah. Yung LRT2 nga natin hanggang ngayon hindi. Tama. Millage, oo. At tapos Yan ang mo nga mahirap. isasampa daw po yung kaso, yung sa Supreme Court, Ano yan? yung inutusan ng PhilHealth na ibigay sa National Treasury yung ilang bilyon yun. Pare, tensyonado maraming tao dyan. Tensyonado maraming tao. But that's it. Supreme Court daw po, pupunta sila sa Supreme Court to declare illegal yan. Yung transfer, 89, halos 90 billion. Hindi dapat sinabi kasi transfer yun eh. Because that is the national government's contribution. They can just say, we withhold in the meantime our contribution for this year. Ang mangyayari daw po kasi dyan, Oo. pabalik yan sa National Treasury, therefore, pwedeng sabihin na, meron ng pondo para doon sa mga unprogrammed appropriations. Meron 500 Ang billion na masaklap ganun. yata yung wording na ginamit. Ito ay anong funds daw to? Reserve funds. Hindi, it was something else. Basta not moving or something. Ganyan. Reserve funds, unused. Unused funds. Ngayon maraming Na reserve fund. maraming are taking that to task. Anong unused? Problemado, maraming ang taong kailangan ng Mali nga. healthcare. Oo, That is what I'm trying to tell. Oo. They should have just said, we are going to withhold. In the meantime, the national government contribution. After all, you have lots of money there Oo. na hindi nyo nagagamit. Yan. Kapag po kasi sinabing reserve ng PhilHealth, dalawa lang ang pwedeng gamitin yan. I-improve ang binibigay na service do sa mga members. Meaning, higher, ano tawag nito? Coverage.
Okay. Okay, higher coverage, kung ba yung sagot ng PhilHealth, pag nagkasakit ka, tataasan. Pag may reserve ka, pwede mong gamitin doon. Oo. Or, babaan mo yung premium. Hindi nga, tinaas nga natin from 4 to 5. Kaya ngayon lamang daw ang pwedeng under the Universal Healthcare Law, yun lang ang pwedeng paggamitan ng reserve ng PhilHealth. Kaya nga, hindi dapat sinabing reserve yan. Balik nyo, hindi. Hindi, mali yung, Hindi, mali. yung wording. Ika nga. Yung comms ninyo, Oo. dapat tulungan si Secretary Ralph dyan sa DOF tungkol sa comms. Mali ang comms. Mali. Mali ang comms. Because that is the national government contribution. Ngayon, is it possible na hindi mo na mag-contribute national government to the extent that it is provided for under the Universal Healthcare? Act. Yun ang Pwede. issue. Oo. Pwede. Yun ang issue. Ngayon, what are you going to use this for? Sinasabi nila, other priority programs that need to be funded. And we don't- Halimbawa, classrooms. ng mga ganong klase. Yan, dapat ganon. Hindi naman siguro Hindi flood control na-explica yan. ng ganun eh. Yun ang problema. Oo. Yun nga dapat ang sabihin. These are going to be used for Kulang for ang messaging ganito, natin, ganyan. no? Yung messaging nila mali. Parang sinasabi nga yung Mr. Rice nga. Ni Mr. Rice. Mali ang messaging. Mali yung messaging dyan. Hindi kinakagat ng tao yan. Hindi, walang traction. Hindi, magagalit. Hindi ang daw, tao. kaya daw tumaas dahil sa Mr. Rice eh. Magagalit ang tao sa mga ganyan mga messaging. Mr. Rice. Para Mr. Palengke. Di ba meron sa bukas sa parang Joel yung PRSP? Yun na nga, I was about to say. Tutorial dyan sa mga yan. Oo. Kila Andy Saracho, ayan, ganyan ang mga messaging Oo. na nakakagati ng tao. Yan ang dapat matutunan ng APR. Yung, Hindi pa pwede yung bukas, mga oo. basta ka na lang nagsasalita. Parang, It's not enough. hindi yan 3 stories a day. Oh, it's not a matter of number. Kaya ni Wala. Chalex. Oh. Ano yun? Maski na 3 lang. stories a day. Dati meron ganun eh. Three stories, Three may stories quota? a day. May quota. May quota. Oo, Hanip yun naman ang yun. deliverable. Ano yung binabayaran niya? Could be. Maski na isa lang once a week lang, pero tama yung message. Messaging, speaking of messaging, ito para lang medyo light tayo. Ayan. Ano? Yung mayor ng Paris, kung saan may Olympics ngayon, Yeah. mantakin mong Nag-swimming. nag-swimming sa River Seine. Sa, Kasi yun- River Seine, yan. parang Pasig River yan. doon sa Kino-question Pa- Yun ang main river ng Paris. Ngayon, Kino-question kasi yan. ngayon, Nag-swimming. Jerry Acusar, Ibig sabihin, hindi nyo malinis. kailangan gawin yan. Ha? Malinis, pare. Malinis. Hindi, kasi yon gagamitin kasi for a lot of other sports. Parang eh. other sports. Games- May mga games, usual, pero sa kanila may Rowing, may, etc. may mga kritiko rin at troll na, ano, ang dumi-dumi niyan, Ang dumi-dumi anong yan, kalokohan hindi. yan? Hindi. Oh, hindi. Hindi, yung scene malinis. Hindi, kaya nga siya. Kaya nag-swimming yung mayor. Nag-swimming mayor. Pero summer ngayon, baka konti ang tubig. Hindi, kaya nga nag-swimming siya. Sabi kasi, gagamitin yan sa rowing, sa other water sport. Baka madumi. Madumi, etc. Isipin mo, ang Pasig River, pwede ba yan? Si Acosar? Usar. Mantakin nyo, ginawa na yan nila Olap Heron at ni Roy Acosta no. Pero 60 mula sa National Press Club, nilakoy nila. Across. oo. Pupuntang Binondo. Pero malinis pa Sabi- Pasig, no? Oo, at saka marami-rami na nainom nila More than Olap at 50 ni Roy years. doon. More Oo, than kaya- 50 years ago. Ngayon medyo delikadong gawin yan. Notwithstanding, meron na kayong esplanade dyan. So, Mr. Acusar, medyo delikado. Relax lang. Baka ma-Jess matubis tayo niya. Wag. Relax lang. At saka, ito lang calling. Calling. Last day, tomorrow will be the last day for you, to come out with persona statements. Na Oo. pwedeng isama. Ayan na. Kasi pinafinalize na ni Na-finalize na yan. Presidente yung speech. Housing, So, kailangan tapos na yung mga prisona. Hanggang bukas na lang kayo. Finish or not finish. Finish or not Pass your finish, you papers come na out with dyan. something. Eh kahit hanggang bukas, ang dami ng kalokohan lumabas doon sa Oo, eh. prisona. Yung persona ninyo, ito pakiusap Press lang. statement. Huwag ninyo i-delude si Presidente ng mga preso, pati business groups. Oo. Plans, Samahan. lahat ng plans, Priority, statistics, priority, everything. project. Pati yung mga design, Eh siya raw mismo ang nagre-review ng kanyang speech. pati yung mga Kaya nag-time out nga daw po ang ating presidente at gusto niya yan na. siya mismo tutukan yung mag-finalize. Pag nag-last edit yan, di na kayo makakahabol. Di kayo Sige. makakahabol dyan. tapos na yung prisona. DOT Secretary Prasco, medyo Yeah. yung medical tourism natin, medyo may umatras na nga yung isa eh. Umatras yung binidan yung St. Luke's, umatras sa Davao eh. So, yun ang mahirap. Ayusin. Nauna yung press release Ayusin sa Yun katotohanan. pala matras. Matras pala. At saka, yung mga iba, kagaya niyan, yung mga Makati Business Club, etc.,
Yung inyo, hanggang bukas na lang yung inyong paggaganong kay Presidente. Hanggang bukas na lang. Udyok-udyok. Udyok nyo, total ban, whatever it is. O eto sabi po ng DICT, Oh. kasi nga ang daming ina-attack Ng- ng mga hackers ang ating mga government Yes. offices. Yes. Ang most recent yung ano po, DMW. Department of Migrant Workers. Workers. Yung data. Ang sabi nila, yan daw ano po, defense, cybersecurity, kailangan team effort. Ba, iba yan sa ano, yung Whole of society. Hindi closely monitor. closely monitoring, iba yan. Team effort na ngayon, team effort. Team effort daw po yan. Ibig Ginagalingan, sabihin, ginagalingan. huwag nyo naman lahat isisi sa amin. Sisihin nyo rin yung... Sarili nyo. Oo. Yan daw vulnerability kasi po, bukas na bukas tayo. Sabi nung survey, yung risky cities. Oo, bukas Ang na mataas bukas sa atin yung cybersecurity. Okay? Kulang na kulang daw tayo sa batas. Yes. Yan sabi ng DICT. Kailangan daw magkaroon ng mas matinding batas sa cybersecurity. Hindi lang yung mga hindi lang yung mga SIM card registration. Hindi lang. Hindi kakayanin. Hindi kakayanin yun. SIM card registration Ako, Diyos ko, kalaking kaululan. Wala Out nangyari of 250 countries po, ang Pilipinas, pang 29 sa dami ng attacks. Taas, ano? Namamasko. Namamasko dito. Oo. Namamasko? Namamasko. Fiesta. Fiesta po. Ngayon, Nagpipiestahan tayo. para maisama yung inyong statement na yan sa SONA, lagyan nyo ng solution. Lagyan nyo ng solution. Kailangan may... Oo, hindi naman pwedeng basta na-attack tayo, ganito, ganyan, i-highlight mo yun. team effort nga daw ang solusyon. Ba, maganda nga. Team effort. Iba yan, iba yan. May ano, May dating, ha? May dating, may May dating. dating ang team effort. Ayan. Yan. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Ito ang Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, nandito na, Ronda Pilipinas kasama si Drew Nasino. Karambola, karambola, tuwing umaga. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.